Ayun na, nakapag-ayos na ako. Tapos na, may kilay na. Ngayon naman ako magbibihis na kasi kagabi naligo na ako bago ako natulog naligo ako. Kaya mag-ayos na ako dahil nihintay na ako ni Martin. Nagbuka na akong tao. Nasa bahay na pala kami. Galing na kami doon sa insurance namin, no? Maaga kami pumunta dahil matutulog pa si Martin. Panggabi nga siya ngayon. Nakita pa yung bra ko. Nakawite. Mag-ano kasi ako, naglagay ako ng ano dyan sa dryer ba? Mamaya ko na siya i-on dahil matutulog si Martin maingay. Sa taas kasi, ano yan, yan ng kwarto namin. Mamayang gabi na lang pagka gising niya. Hindi naman siya madalian. Pero nilagay ko na dyan. At tapos ngayon nga, tapos na kami sa insurance namin. Ngayon, papunta ko kay Rafaela. Susugurin ko siya dahil magluto daw siya ng nilagang baboy. Ba yun tawag niya? Basta nagluto siya ng baboy ngayon. Sinigang ba yun? Basta, magluto siya ngayon. Kaya papuntahan ko siya para kumain doon. Siyempre, bago ako pupunta, asikasuhin ko muna si Oma. Pahigain ko muna sa bed niya. Tapos lang din niyang kumain. Mamaya-maya pa yan kakain si Oma. Si Oma kasi late kasi yan siya kumakain ng almusal. Kaya late din siya nagtanghalian. Alangan naman katatapos pa lang niyang kumain ng almusal, no? Pakainin ko na agad ng tanghalian. Ano din naman. Apat kasi yung tinapay na, ano ba? 4 na slice yung binigay ni Martin sa kanya ngayon. Kaya mamaya na yan siya. Ganyan talaga. Wala nang oras na ano ba? Wala nang saktong oras kung yung mga oras ng pagkain niya dahil late siya nagigising. Kung gisingin kasi ng pilitan na magalit kasi ay inayaan na lang namin na ano siya, magising siya. Pero pag late, sobrang late na gigisingin talaga. Yun nga lang, ano, magagalit. At ano ba, yung tong cellphone ko, dami palang nakasave dito ng mga picture pa, mga video, no? Mga 2022, 2023. Dahil isa na lang po yung cellphone ko. Yung isa kong cellphone, binigay ko po sa kapatid ko. Dahil naawa po ako sa kanya. Dalawa po yung cellphone niya, pero luma na siya. Nung nandito siya, nahulog daw kasi. Nilagay niya dyan sa cabinet, nahulog, nasira. Hindi na daw gumana. Sabi ko, sira. Siguro yung cellphone na yun, sira na talaga. Kasi hindi naman mataas yung hinulugan. Ano lang naman siya, mababa. Nagsira, hindi na daw na-on. So, yung isa namang cellphone niya, may diferensya na din, madali daw maluba. Tapos, nung napunta kami sa city, nagpa-picture siya sa akin. Sabi ko sa kanya, bakit ang dilim ng ano mo, ng cellphone mo? Akala ko ni-adjust niya yung ano ba, yung ganun daw talaga, kasi luma na daw. Tapos, naawa ako, sabi ko, ako dalawa yung cellphone ko. Tapos yung kapatid ko, nagtitiis sa sira na cellphone. Tapos hindi naman agad makabili ng bago dahil hindi naman yung malaki yung sahod niya sa trabaho niya. Mahal naman yung cellphone, di ba? Naawa ko ba na konsensya talaga ako Binigay ko yung isa kong cellphone, yung kulay yellow, yung iPhone 11 ko. 4 na taon na din kasi yun sa akin. Pero yung battery health niya, 75% pa yung battery health niya. So, sobrang okay pa yung cellphone na yun. Kaya ito na yung cellphone na to. Ito yung palaging ginagamit ko pa nag-vlog ako. No? Ito yung gamit ko. Ito na yung palagi kong gamit ngayon. At dito na din ako nag-upload kayo pag hindi na ako dito ng marami pang mga video, mga picture, kaya dinadahan ko na delete yung mga sobrang luma na ba't saka hindi masyadong importante. At yun nga na, konsensya talaga ako Ako dalawa yung cellphone ko, tapos yung kapatid ko nagtitiis sa sira na cellphone, hindi naman makabili agad dahil nga kulang din yung sahod. Kaya binigay ko sa kanya, sobrang tuwa niya dahil naka-try din daw siya ng iPhone. First time niya mag-iPhone kasi yung mga cellphone niya, iwan ko anong brand ng cellphone niya. Nagtaka na talaga ako nung nagpa-picture siya sa akin madilim yung nang kuha ng niya. Kaya nung nagbakasyon sila kasama si Martin, pinahiram ko sa kanya yung cellphone ko, yung gamit ko ngayon, pinahiram ko sa kanya. Pinadala ko sa kanya para makapag-picture siya doon. Kaya yun. Yung isa ko, nandun na sa kanya, sobrang saya niya. Grabe yung papasalamat niya na may bago na siyang cellphone. Kasi next year kasi, pwede na din kasi akong kumuha ng bagong cellphone. Kasi tag 2 years kasing contract dito, pwede ka na kumuha ng bago. Itong cellphone ko na to, mag 2 years na siya ngayong May. Kaya
Siguro next year, kuha ko ng bago. Titingnan na lang. Dahil syempre, mahal din nga iPhone, no? Mag monthly din tayo ng mga 38 euro. Mga ganyan, babayaran. Ganyan kasi dito, pag kontrata yung cellphone mo. Kaya yun lang, ako po muna ay, mag-asikaso kay Uma. At papunta-punta na din ako maya kay Raquel. Maglakad ako. Gusto ko mag-exercise ngayon. Yung malayo-layong lakad ba? Kasi palagi nasa pa, hindi pa siya umulan. Pero magdala na ako ng payong. Bahalag umulan pa yan siya. Magdala ako ng payong eh. Kaya pagdating ko doon, kakain ako. Pero hindi din ako magtatagal kasi magluluto ako mamaya ng pagkain ni Martin. Mamayang gabi. Bago siya magtrabaho. Tingnan po ninyo, di ba sabi ko po sa inyo, merong dito sa harap ng kwarto ni Michelle, yung raspberry ba? Yan ang dami. Lahat yan. Kita ba ninyo? Yan siya Ang dami. Dito pa Yung nalong, yan. Yan siya Kita ko po sa yan. Ang dami dito sa harap ng kwarto ni Michelle. Nandoon pa sa taas. Ang dami talaga niyan. Pwede mo yan kainin. Pwede nata yan makain kaya naman siya, malaki-laki na. The other side, Diyan ang dami. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na marami sa harap ng kwarto ni Michelle. Dito kasi ako sa kwarto ni Michelle. Sinirado ko yung bintana kay, na ba? Gabi na, alas 9 na. Ganyan pa rin ka liwanag dito sa amin. Tinan pa rin yung kwarto ni Michelle. May Philippines na siya dyan. Vlog siya dyan. At ang dami din niyang stuffed toys na Hello Kitty. Ito yung kwarto ni Ate Michelle. Diyan na yung mga gamit ko. Yung mga, ko ba? Tapos yung mga karton ng sapatos. Itapon ko na yung mga karton ng sapatos. Ano na naman yan? Sexy ba na yung tao eh. Kuya, sama siya sa akin. May appointment kasi ako ngayon sa city ba. Magpa-pedicure. Kasi magbakasyon kasi yung sa akin. 4 na linggo silang sirado. Tapos yung kuko ko, na siya. Tumubo na. Mahal din 40 euro. Kasama na puts pa. At linis. At may dumating pala na package ngayon, Bubuksan natin. Dahil ito ay napakasarap ng laman ito. Parang ako lang masarap. Sana all masarap. Okay. Pakita ko na po sa inyo. Ito ay galing sa DHL. May galing to sa ating kaibigan. Pinadala niya to. Tingnan po ninyo yung pinadala niya. Sobrang dami. Sobrang dami. Meron mo tayong kupik ko dito. Ang sarap nito ba? Tinikman ko siya, no? Sarap nito. Sobrang sarap. Ito lang siguro sa akin. Bali, 3 kami maghati-hati nito. Si Raquela at si Lovely. Kaya hatiin ko na siya. Kaya papadala ko kay Martin. Kasi yung company, saan nagtatrabaho yung asawa ni Lovely. Malapit lang din sa company nila Martin. Kung sa magkapitbahay lang. Ito. Hati-hatiin natin to. Si Lovely kasi hindi siya mainom ng kape. Or bawal sa kanya ang kape ba yun? Sabi ni Raquel. Ito na lang sa kanya yung Milo. Ito. Hati-hatiin pa rin baka gusto din ni Raquel. Kasi hindi naman ako mahilig sa Milo. Mahilig ako sa kape. At meron din tayo ditong magic sarap. At meron din tayo nitong ginisa. Sarap nito ba? Hindi ko pa na-try itong ginisa. Ang na-try ko lang magic sarap. Pero hindi ako pala ginagamit niyan. Itong cheese din. Kay Raquela lang to dahil magawa siya ng Filipino spaghetti. Masarap kasi pag may cheese. No? Ingay mo dyan, Mino eh. Ikaw, Mino, kulatahon. Giti ka rin, Mino. Mino, kulatahon. Giti ka. Ang pusa namin. Ito ay ginamos. Ay, ang bango eh. Parang parang niluto na siya. Parang, uy! Dalawang supot pa ito kay Lovely at kay Raquela. Tapos isa sila. At gusto ko lang talaga kumain ng buwad. Ito, buwad. Bulinaw. Buwad bulinaw. Kailan pa ninyo ito? Bulinaw po yun. Kita po ninyo. Meron din tayo ito. Hindi ko ito mga kilala itong mga buwad. Ito buwad pinikas. Tuloy, kilami.
Ano ito? Buwad pinitas, oh. Oh, naman. Meron pa isa, oh. Ito naman ay buwad. Paras lang din. Uy! Okay. Humak! O ito, masarap to siya. Prituhin ba? Tapos lagyan ng ano, lagyan ng tawag niyan? Itlog. Itlog. Ano ba? Buwad, magprito, tapos itlog. Tapos noodle pa. Ano, tapos may, ito talaga yung mga ulam namin noon eh. Agoy, ito, ang sarap-sarap. Ito, ang dami. Ito, picturean ko na ito sa kay bigay ko kay Raul. Mag-hati-hati kasi kami nito. Tapos, tatlo din kami nag-hati-hati sa bayad. Kaya hati-hatiin namin siya. Hati-hatiin namin sa tatlo. Nandito kami ngayon sa city ni Fiona dahil galing kami sa kanyang doktor. Inubo kasi yan siya. Bang tagal yun. Wala yung ubo niya. Kaya pina-check up ko na. Hindi naman siya nilagnat. Ubo lang talaga na, ano ba, tagal mo. Wala. Minsan may ubo talaga na. Tagal mo talaga. Sayawan mo na kayo ni Fiona. Sayaw sila. Sayaw, tansis man. Nilang ko siya ng tinapay dahil gutom daw siya. Wow, wala. Marunong din sa mayo. Uy, kinagat pala ako ng buyog ba? Sakit ng aking likod. Pakita ko po sa inyo yung kagat ng aking buyog, ha? Fiona, isbuti sa akin may na... Ein Wespenstich Yeah, ginagat ako bekommen ng buyog. Sakit. and he's itchy. It's itchy. Oh, kulay pink, kulay yellow. Und blau. At So ito. mehr lila blau. So like lilac. Violet. Sogar noch weiß. Pauwi na kami ni Fiona. Und sogar noch magenta. Maaraw na ngayon. Wala na atang ulan. Start ngayon. Ano na maganda ng weather. Fiona, was ist das? Hä? Das ist Kirschen oder nicht? Da sind Blumen an dem Busch. Da sind hingefallen. Oh, das. Ang dami. Ano kaya yun? Keine Ahnung, überall besetzt. So Ein Bunga. Hindi naman siya. Cherry din. Tahimik, no? May kulis dito sa amin ngayon. Sobrang tahimik. Ano kasi, bakasyon. Marami pang Jetzt auch nababakasyon. noch eine weiße Blume. Noch Hm? mal eine weiße Blume. Noch mal eine weiße Blume. Eine, die noch zu ist. Eine weiße Blume. Si Martin, nainis ba sa bakasyon niya, no? Kay palagi daw umuulan. Si Martin, kumukuha niya ng bakasyon. Ano talaga? Ang bakasyon ng mga bata sa summer vacation nila 6 weeks. Nasa bahay na kami. Kauwi lang namin. Galing kami nga sa doktor ni Fiona, no? At alam po ba ninyo, may nangyari sa akin, kinagat ako ng buyog. Di ba, pinakita sa inyo ni Fiona, binidyoan pa ako ni Fiona doon sa city. Habang nag-antay kami ng taxi dyan kanina, kasi hindi sana kami magta-taxi. Ginising ako ni Martin mga alas 9 na. Night shift kasi si Martin. Sabi niya, 7:30 daw, si Uma nasa toilet, nakaupo na daw sa toilet niya. Minsan kasi late yan si Uma magising. Kanina pagdating daw niya, gising niya, kaya pinaupo niya agad si Uma. Ngayon kasi kailangan kong punasan si Uma. Yun ang punas niya ngayon. Kaya ayaw ko naman na mag-antay si Uma ng matagal sa akin na nakaupo siya dyan mamaya. Tas Martin matutulog na. Kaya sabi ko, kailangan ko nang asikasuhin si Uma para hindi ako mag-alala kung matagalan man ako doon sa doktor. Diba? Tagal kami doon sa doktor. Mag 2 hours din kami doon nagantay. Kaya sabi ko kay Martin, alas 9, ginising niya ako. Sabi niya, alas, huwag ko daw kalimutan yung appointment ni Fiona. Sabi ko, hindi ko makalimutan. Kaya ginising niya ako. Inasikaso ko agad. Sabi ni Martin sa akin, kung magtawag siya ng taxi. Sabi ko, wag na kasi may ticket pa ako sa bus kasi kaya napunta kami ng City Capo ni Fiona. Din nakita kami na Rafaela doon. Sabi ko, wag. Sus, nung naglinis ako na, syempre, hindi din madali hindi madali matapos ba. Na late na, sabi ko Martin, tawagan na ng taxi. Nagantay kami ng taxi doon ni Fiona sa labas. Nung pasakay na kami sa taxi, may kumagat sa akin dito sa likod. Siguro kasi nga dala ko tong bag ko ba, na-disturbo yung buyog kasi hindi yan sila pwedeng mong sipain, mga ganyan ba. Dala ko kasi tong bag ko, ganyan na yung pagkatayo ko, ganyan.
Nung pagsakay ko, ginanyan ko ba? So, may kumagat sa akin dito. So, nadisturbo siya. Kaya kinagat ako. Tapos po, ang sakit. Sabi ko, ano ba itong kumagat sa akin? Grabe, ang kati na. Nangangati talaga siya. Parang masakit siya. Masakit pala yung kagat ng buyog, no? First time ko po talaga nakagat ng buyog sa tagal ko dito sa Germany. At sabi ko ba, si Michelle kasi nakagat na din niya ng buyog. Sabi iyak ni Michelle noon, bata pa siya. Si Philip hindi pa nakatry at si Fiona. Silang dalawa hindi pa nakatry. Kaya pag may buyog talaga, no? Yung anak ko, si Philip, lalo na si Philip, tumatakbo talaga. Maalis din kasi natatakot kasi yung mga experience ng mga kaibigan nila, mga kwento ba, masakit. Minsan may mga allergy pa yung mga iba yung kagat ng buyog. Nadisturbo kasi yung buyog, kaya siguro kinagat ako. Grabe talaga. Tapos nung pag ano ko dito, na ano ko pa yung buyog, na hawakan ko pa ba? Sabi ko sa taxi driver, kinagat ako ng buyog, sakit. Sabi ko, grabe, sakit pala, no? Tapos nag-search pa kami doon ni Fiona habang nag-antay kami sa doktor ko, anong makatulong kasi masakit po talaga siya ay. At namumula din siya. Yung una, parang may tuldok lang sa gitna yung kagat ba? Tapos maya-maya, namumula siya. Sabi ko kay Fiona, pero ngayon daw, hindi na daw masyadong pula. Kaya sabi ko, pupunta man tayo sa doktor. Tanungin na lang natin eh. Sobrang stress man doon ng doktor. Kaya hindi na ako nagtanong. Kasi hindi naman ako ang sadya doon. Si Fiona naman yung pasyente. Kaya hindi na din ako nagtanong kasi nahiya ako stress yung doktor ngayon. Madaming pasyente doon ngayon eh. Isa lang siya. Ayaw, kinagat ako ng buyog. Sabi niya, sakit pala ng kagat ng buyog. No? Sa mga nakagat ng buyog dyan, share naman po ninyo. Ipakita ko po sa inyo, ha? Parang makita. Kasi dito na side eh. Siya, kita kasi dito na side. Basta namumula siya. Pakita ko po sa inyo. Ano ba yan? Kita ba ninyo? Alisin ko na itong bag. Yan siya, namula oh. Wala na siya. Kita na yung bilbil ko eh. Namula siya. Dito siya na side. Oh. Dito ako kinagat. Sakit eh. Grabe. Kaya pala pag mga bata kinagat, grabe talaga yung iyak kay ako nga yung ano ba. Tapos makati pa siya. Yung iba may mga allergy pa, reaction anyang ano no, kagat ng buyog. So sa tagal ko dito ba, first time talaga ako kinagat. Hindi ko kasi alam din na may buyog pala doon sa likod. Doon kasi kami nag-antay malapit sa basurahan namin pag ano kasi ganitong panahon mainit. May mga buyog kasi dyan kasi ano kasi yan sila pag ano ba. Hindi ko din napansin na may ano pala sa likod ko. Hindi din napansin ni Fiona kasi si Fiona nasa harap ng nasa kalsada, hinihintay yung taxi. Kung si Fiona nasa harap lang yun nasa harap ko lang yun, nakita niya yung may buyog pala sa likod ko na lumilipad. Tas to, pumunta doon sa may gilid, kinagat yung sabi ng pamangkin ko, matamis ka kasi tita. Puang bata. Matamis kasi ka tita, kaya kinagat ka. Nagbiro pa, no? Kaya yun lang po yung ganap ngayon, no? Na ano, nakagat tayo ng buyog. Sobrang sakit. No, ngayon, no? Ano siya? Parang ngul-ngul ba? Kung sabi sa'yo, pang ngul-ngul siya. Masakit. Hindi na siya, as in, medyo okay na siya kaysa kanina. Kanina talaga grabe. Uy, sarap ka ba? Kasi makati siya. Pasabi kasi wag daw kamutin kasi baka daw magka-infection. Kaya hindi ko na din siyang kinama. Kaya yun ang nangyari sa akin yan, no? Kinagat ako ng buyog. At na din po natin tong video na to dahil medyo mahaba na. Wala masyadong ganap dahil nga panggabi si Martin at dito lang kami sa bahay. Lumabas lang kami dahil punta ng doktor. Labas ba? Magkita kay Rafaela. Yun lang. At ngayong weekend, hindi ko alam anong plano. Baka alis kami kasi maganda ng weather. Start ngayon. Hindi na uulan daw. Yun ang sabi ng ano. Titingnan na lang natin. Bye-bye. Salamat po sa panonood at sa walang sawang suporta kay Mami Rose. Ciao!